seated habang tawagin ko po si Pastor Jimmy Sulit na simula po sa ating first na lecture ngayon. Praise God. Everybody say, God bless Pastor Sulit. Yes, Pastor Sulit. Okay, thank you. Richard, anak kayo magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nyo na ba mga kapatid? Huwag na yung parang hindi ko yata kaya. Kaya. Praise God, ako na nagpapasalamat sa Panginoon na pupunta rito sa Hong Kong sa initiative ng yung pastor, mga kapatid, at inarin kong privilege at kagalakan na maging kabahagi sa inyong seminar ngayon, mga kapatid. Nais ko na sa stay namin dito, maging pagpapala rin kami sa inyo, mga kapatid. It has been my desire na maka-serve sa total or whole body of Jesus Christ, mga kapatid. Regardless of anumang sabihin natin grupo, kami po sa maging sa Pilipinas ay nag-cater na aming service para sa lahat ng Kristyanuhan. So, sa panahon ito, sisimula tayo ng ating lecture na pamagatay Glorified Fasting. So, pwede tayong tumayo mga kapatid na masahin po natin, meron kayong bahay na dala. Basta lang tayo mga kapatid na maraming dito sa Matthew, reference sa buhay ni Jesus Christ. Yes. Chapter 4, verses 1 to 2. Dahil supreme example natin si Jesus Christ, diba? Yes. Chapter 4, 1 to 2. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So mga kapatid, ang bibigyan natin ng emphasis yung chapter 4, 1 and 2. Kasi Kristo mismo ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. We pray tayo, Lord, we want to thank you for this seminar today. We pray that you open up the eyes of our understanding, Lord, somehow. Whatever is going to be said, Lord, ay maging inspiration at kalakasan namin. We pray that you anoint each one's ears at gano'n din ang aming mga puso, Diyos, kundi ang mga Kristo ang gagaluyan. I love you, we praise you in the mighty name of Jesus. Ang lahat magsabing Amen! Amen! Mayan mo yung katabi mo, sabi mo, Sister, may energy ka pa ba? May energy ka pa. Full energy. Sabi sa patalastas ng radio, pangga, may energy ka pa ba? Alam mo yung word na pangga? Yes. Mahal. So, wala naman kayo sigurong notes, so mag-slow down lang ako mga kapatid at makinig na lang kayo at mag-chat down po kayo. Sabi rito, glorified fasting. Kasi merong mga fasting na hindi naman sabihin natin maluwalhati o glorified dahil po sa mga fasters, yung mga taong nagpa-fasting. May mga panahon kasi na may mga nagpa-fasting na wala namang ginagawa. Usap lang ng usap, tulog ng tulog, kung ano ang ginagawa. So, ang kaakibat ng fasting is prayer. Prayer and fasting, fasting and prayer. So, useless ang ating pagpa-fasting kung hindi natin pagkain, kung hindi tayo nagpipray. Of course, meron tayong kunting benefit doon physically. Dahil kahit hindi ka magpipray, pag ito ay nag-fasting, meron kang tinatawag benefit sa physical, sa katawan natin. So, introduction. There is one great pillar of our Christian faith that is willfully neglected. Meron pong pillars ang Christian faith, Christianity, in as much as Muhammadanism or Islam ay meron din silang pillars. Sa atin, ang ating pillars ang halimbawa, faith or believing. And then giving, then yung prayer and then fasting. So mga kapatid, fasting is a pillar of Christian faith. Sa Bible, ini-emphasize ang fasting over and over again. Nakita na ba kayo ng bahay na sa Bisaya o sa Pilipinas, usually ang bahay na nasa probinsya, apat ang haligi nila. Alisin mo yung isang haligi doon at anong mangyayari? Diba, tabingi? Diba? Mga Christian ang tabingi, mga kapatid, ang kanilang Christian life.
dahil kulang ng kaligid. So, fasting is one of the pillars of faith. The reason for this, bakit ang tao ay nag-neglect na mag-fasting, ranges from, number one, ignorance. Mahirap gumawa ng isang bagay na hindi mo alam. Diba? Sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. May kaklase ako sa Bible School na namatay na kuryente dahil kanyang pinakikialaman yung mga gaya niya, yung speaker, nakasaksak pala mga kapatid na kuryente siya. Kaya mag-proceed sana kami, after fasting 21 days, nag-usap kami ng proceed, tutulungan ko siya sa proceed. Ay inayos-ayos na yung kanyang mga amplifiers, speakers, nakasaksak pala doon, na kuryente siya. Katapos nung tulungan siya ng kanyang asawa, na kuryente din yung kanyang asawa. Buti nabitawan yung lalaki lang namatay. Kung kilala niyo yung mga verbo doon, yung mga verbo, mister niya, yun ang nakuryente mga kapatid. So, mahirap yung gagawa ka na sa bagay na hindi mo alam. Then, fear. Pero mga tao ayaw mag-fasting din, natatakot, baka mamatay ako, baka mangayayat ako, baka magka-ulcer ako. So, pag meron kang fear, mga kapatid, hindi mo magagawa ang isang bagay. Pero huwag kang matakot, di ba? Meron tayong mga pilihin ngayon ng slogan, no fear. Diba, ikaw ay papailalim sa Panginoon. Gusto mong mag-fasting ng matagal, pero natatakot ka, huwag mo nalang gawin. Kasi ang fear na yan, maging gateway ni Satan yan sa buhay mo. Dahil fear, mga kapatid, ay hindi sa Diyos, sa Diablo yan. Pakibasa sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, kung meron kayong Bible, ano? 2 Timothy 1:7. So, sige, talihan natin. Fear. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Look, mga kapatid, fear, hindi sinabi niya the feeling of fear. Dahil alam natin ang fear is a feeling, diba? But it is not a feeling. It's a spirit. It's a demon. So, once na dinapuan ka, mga kapatid, ng fear, mga kapatid, hindi ka mapalagay at mawawala ka sa poise at equilibrium o decorum. Ako meron po akong fear sa ahas, mga kapatid. Wala pa kayo mga fear sa ahas? Sa kalabaw, may fear ba kayo? Tingnan niya kakabi niyo. Sinaya ka na si Pastor, ha? Alam niyo ba, I don't know, mga kapatid, if you have already come across this truth. The Bible said that Job was a perfect man. Chapter 1. Upright and righteous in his generation, and he shunned away from evil. Sabi roon na, wala kang makikitang butas, mga kapatid, sa buhay ni Job para makapasok ang demonyo sa buhay niya. Pero alam niyo ba kung bakit siya nakapasok ang demonyo sa buhay niya? Walaan niyo. Basahin natin sa Job. What was the leak, or sabihin natin yung door para makapasok ang diablo sa kanyang buhay? Okay, sa Job chapter 3 verse 25. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come upon unto me. Kaya yung bagay na kinatatakutan mo baka mangyari sa iyo, nang nangyari. At tapos siya na someday, mayaman si Job eh. Ano kaya kung ordoy ako, mabangkrap ako? Ano kaya kung wala ang aking kayamanan? Ano kaya kung mamatay ang aking mga anak? Ano kaya? Fear. Ay, mga kapatid, alisin natin yung takot natin. Ano kaya kung lumagpas ako sa kalendaryo? Yes. Ano kaya? O, di ba? Ano kaya kung nanay ko magkasakit ng cancer? Ano kaya? Alisin natin yung takot na yan. Yes, amen. Kaya maraming hindi lang nakapag-fasting dahil sa takot.
magkasakit, takot na mag-isip. Then another reason is carnality. Alam niyo yung carnality. The word carnality comes from the Latin word na carne. Kaya pag sinabing carne, meat, flesh, makalaman. Kaya yung taong palakain ng karne, carnality. Ang karne, malakas mag-trigger na carnality yan mga kapatid. Malakas yan mag-fuel ng ating carnality. Kaya the more karne ang kinakain mo, malakas ang ating tinatawag flesh, ang laman. Saka hindi ka magtatagal pag karne. Maraming salamat. Karne ka, tama. Kaya sabi nila kumain ng gulay, pampahaba ng buhay. Amen. Diba? Sabi ng Panginoon Diyos sa Jeremiah, when I feed them to the full, they committed adulteries. Because ang karne mga kapatid, without malice, nagpapalakas ng libido ng tao yan. You know what the word libido means? Sex drive. Kaya pagkain ka ng kain ng karne, lalo na yung mga matatabang karne, si Diyos na lagi kumakain ng lechon. Lagi kumakain ng chicharon. Mga kapatid. So, I prefer gulay at saka isda ng karne mga kapatid. Kasi sa probinsya, kami nasa probinsya, sanay kami sa gulay. Then, failure to follow Christ's example. Fasting was done by Jesus Christ, and bilang the supreme example, we have to follow His footsteps. Alam niyo mga kapatid, before si Kristo na nagpa-invite na pumasok sa ministry, nag-fasting muna siya 40 days, 40 nights. At ito, correct me if I am wrong. Bibigyan ko mga kapatid tayo ng ano ba yung pera ko dito? Hindi naman ako pera. Wala yung pera ko Hong Kong. I am going to give you this right now. Hanggang maghapon. Kung meron kayong maipabasa sa akin sa Bible na ginawa ni Kristong milagro bago siya nag-fasting ng 40 days. Meron ka bang mababasa sa Bible? Ipakita mo sa akin. Ang pastor, si Jesus bumuhay ng patay, hindi pa siya nag-fasting ng 40 days. At bibigyan ko kayo ng, ay pastor, sisiw lang yan pa, 100. Kasi sa akin, sisiw, hinahintay. Hindi naman. Wala tayong makikita. Dahil hindi gumawa ng milagro si Kristo bago siya fasting ng 40 days. So, ibig sabihin, si Kristo, God manifest in the flesh, kailangan mag-fasting. Lalo na tayo. Diba? Kung siya nagpa-fasting, God manifest in the flesh, hindi niya na kailangan mag-fasting eh. Why? He set an example. And He illustrated that there is power behind fasting. Yes. Diba? Amen. I believe. Okay. Because of this, this pillar is none other than fasting. Because of this neglect, the church which is so to be militant, alam niyo yung militant mga kapatid, pag militante ka, palaban ka, di ba? Ang church hindi dapat nasa sulok lang o patago-tago lang, dapat palaban. Yung umaano ka sa labas, tawag niyan, umi-expose ka. Kasi ang stance ng church sa Bible hindi defensive, kundi offensive. Ang salitang offensive, go ye into all the world. Ibig sabihin, offensive yan. Hindi yung, dito lang tayo sa mga sulong-sulong. Huwag kayo magkabit dyan sa plaza, nakakaya, magkakasin ka dyan, ganyan. Diba? Offensive tayo. Dahil hindi ka naman makakadala kung hindi ka offensive lang. Ako naging salesman mga kapatid sa Manila. Hindi ka makakabinta kung ahimik ka mo. Doon ka lang sa sulong. Mag-alay ka ng walk-ins. Yung mga Pilipina kaganina. Nagbibinta ng mga cellphone, nagbibinta ng mga SIM card. Pilipina kasi takalo. Diba? So, kailangan nilang expose. Dahil kung hindi sila makabenta. Then, sabi rito, the church which to be militant, powerful, and victorious ran aground in powerlessness, thus he failed to advance to the portals of hell, to depopulate the horrible or horrendous place. Yung church in general na dapat namumuhay sa fasting. Dahil sa kanyang failure, siya ay nasadsad mga kapatid sa tinatawag ng kawalan ng kapangyarihan. Because when we eat a lot mga kapatid, kung tayo ay kain ng kain, lalakas ang ating carnality,
mahina ang influence ng Spirit, Holy Spirit. Why? Because the Spirit and the flesh are in opposition. Diba? For your flesh to submit to the Holy Spirit's leading, this has to be subdued, suppressed. Itong laman ay malakas ang aking laman, mga kapatid. Pag ginusto natin, walang makakapigil. Kahit tatay, nanay natin, kahit ang Diyos, hindi tayo pipigilan. Dahil meron tayong free will. Diba? Right. Okay, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Had she lived in fasting, she would have achieved great things for God. Unprecedented spiritual feats never before recorded in the annals of church history. Mga kapatid, meron tayong mga churches all over the world dahil ang UPC nasa mga 180 countries na ang kanyang na-invade. Ibig sabihin nakapag-open ang UPC since 1945 ng 180 nations all over the world. Merong mga 250 nations, mga kapatid, all over the world. So, meron pa mga 60 nations na hindi nabubuksan ng UPC, lalo na yung mga komunistang bansa, mga atheist na bansa, at saka yung mga Muslim na bansa, hindi napapasok ng mahirap. So, ibig sabihin, majority sa sanlibutan ay napasok na ng UPC. Bear in mind na the UPC is alone is not the church. Ano yung sis? Tubig? Warm water? Dito natin, no? So, the UPC alone, mga kapatid, does not comprise the whole church. Kasi may mga nagtuturo doon, narinig ako na, if you want to go to heaven, you must belong to the UPC. You must enter the UPC. You must be a part of the UPC. Because if you will not join the UPC, you will not be saved. Maling pangangaral na yan. Maling pangangaral. We are not teaching that the church is the UPC. UPC is a part of the church. Dahil maraming mga kagaya natin, hindi natin ka-organisasyon, pero pareho sa atin ang turo. Dahil wala sa sikta ang kaligtasan, nasa connection natin sa kaligtasan. Amen. Ako mga kapatid, matagal akong, I belong to the UPC in 1977 o 78. But before, nasa Assembly of God ako. Alam niyo mga Assembly of God? Amen. The largest Pentecostal body, yan ang church ni Jimmy Swaggart. Kilala si Jimmy Swaggart, magaling umawi. Natapos, napunta ako dito. Pero before the Assembly of God, galing ako sa Independent Apostolic, and then galing sa Methodist UCCP, yan ang pinagalingan natin ng Protestant. So, ang UPC, hindi yan ang buong church. It's only a part. Dahil ang UPC sa buong mundo is only 4 million people. Kasi imagine sa 7 billion tao sa buong mundo. 4 million na UPC. Tapos pag sabihin mong UPC lang ang maligtas, di puro lang UPC mapunta sa langit. Para naman kayatang hindi papayag ang Panginoon. Diba? So huwag tayong manghusga sa iba, mga kapatid. Hindi tayo pagaya ng Jehovah, o kaya ng Mormons, o kaya ng Ibuloy, o kaya itong Iglesia ni Cristo Manalo, na pag hindi kayo mag-join sa amin, wala kayong kaligtasan. Na para bang minomonopolize nila ang langit. Yes. Pagkaligtasan mo, nasa connection mo sa Panginoon, Yes. sa local church o sa church Yes. mo. Maniwala ka mga kapatid, maraming mga church leaders o mga pastors na mapupunta sa impyerno. Hindi lahat ng mga preachers mapupunta sa langit. Yan ang malungkot na natutuhanan. Okay, the etymology of fasting. So, fasting, mga kapatid, as we study this subject, this is an indispensable to our Christian life. To live a victorious life, isama natin ang fasting. Okay, number 1, the etymology of fasting, or the word derivation. Fasting came from the original Greek word nistia, N-E-S-T-E-I-A, which literally means abstinence from any form of food, solid or liquid, for religious purposes. So, pag ikaw ay nagpa-fasting pala, religious purpose. Hindi ako nagpa-fasting dahil gusto kong maka-abroad. Hindi ako nagpa-fasting para gusto kong makapag-asawa. Meron kaming kasama sa church noon, 1978. Yung gitarista namin, gusto niya yung people na Gloria ang pangalan. Itong lalaki, panda, pero magaling mag-gitara. Ang ginawa niya, papastingan niya na 3 araw. Kailangan, by hook or by crook, mapasagot ko si Gloria. Narinig ni Gloria ngayon.
ay magpapasting si Junie, magpapasting din ako. Na hindi siya pakinggan. Nagkontrahan yung fasting. Alam mo, pinakinggan yata ang babae dahil hindi sila nagkatuluyan. Sana hindi na lang siya nagparinig. So, ibig sabihin ng fasting, abstinence from any form of food, solid or liquid, for religious purposes. Si Ninoy Aquino, bago siya namatay noon, nag-fasting din siya ng 40 days. 30, basta mataas, mahabang fasting. Hindi for religious purposes, political purpose. Ang tawag niyan, mga kapatid, sa term natin na political o secular, hunger strike. Halimbawa, gusto niyo na maging residence kayo dito. Kayo lahat, mag-hunger strike dyan sa may Malacanang. Mayroon bang Malacanang dito? Anong tawag ng building na yan? O doon kayo, magdala kayo doon ng kumot at saka mag-hunger strike kayo ng 30 days para kayo ay pakinggan. Yan, yan ang ginagawa. Smith's Bible Dictionary defines it as total abstinence from food. So, hindi ka talaga kakain, mga kapatid. Kahit liquid or solid. Now, the significance of fasting. Ano ba ang kahalagahan ng fasting? Number 1, a command instituted in the Old Testament. Utos yan sa Lumang Tipan. Ang Bible binubuo ng Old at saka New Testament. Pag pinagsama mo, it constitutes the entire Bible, which is composed of 66 books. So pag binasa mo yung Genesis to Revelation, 66 books, library yan, napakahaba yan. Welcome! Isaya ba kayo? Oh, maligaya out ako, kakabsat. Okay, welcome to our seminar. Have you read the Bible in the entire Bible? How many of you read the Bible from cover to cover, from Genesis to Revelation, ever since you became a Christian? Opo ka, sister. Ito, wala pa rin ito. Napakatagal din magbasa ng Bible. But if you read the Bible without pahinga, mga kapatid, you will just read the Bible more than 3 days. 74 or 75 hours. Genesis to Revelation. I have read the Bible, the entire Bible, mga kapatid, within in 39 days. I read Genesis to Revelation in 39 days while fasting 40 days, mga kapatid. So mula rito, sinubukan ko kasi project ko, mission ko na every year na binabasa ko yung Bible, Genesis to Revelation. Halos naubos na lang ang buho ko, mga kapatid, sa pero minsan may panahon na pumapalya ako dahil sa kabisihan. Dahil sa totoo lang, minsan nakakapagod magbasa ng Biblia. Nababagot ka kasi wala kang nakikitang mga picture. Mabuti na yung comics, basahin, nakakabagot. Ang Bible nakakabagot. Lalo na pag tayo ay carnal. Bible is a spiritual book. It is the ambrosia for our soul. Alam mo yung word na ambrosia? Ambrosia, mga kapatid, that is the food of the gods. Kaya pag ikaw ay gods noon sa tinatawag sa Greek mythology, si Zeus, si Athena, o sino pa man, ang kinakain pala nila ay ambrosia, which is the food of the gods. Pag ikaw ay kumakain ng ambrosia, you will have immortality. Hindi ka mamamatay. Ayan. Ang ating ambrosia ngayon ay the Word of God. Dahil sabi ng Panginoon, sino mang nakikinig ng ating salita, hindi siya mamamatay. Diba? Kaya man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya ang ganda magbasa ng Bible, mga kapatid. Ako, nagkukulang ako sa pagbabasa ng Bible dahil napakalis ko rin, mga kapatid. Pero may mga panahon na napupuntik ako pag nagkukulang ako sa Bible. Kaya ako, mga kapatid, itong Bible ko binigay lang ito kapatid na nagaling sa Ibaga, King James, kasi ang dati kong Bible niyo, King James, saka yung isa New Life Living Translation. So, ang lahat ay magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Fasting, a command instituted in the Old Testament, illustrated by the prophets. Number 2, illustrated by the prophets. The life of the prophets were a life of example. They live an exemplary life because they were
men of fasting. Si Moses nag-fasting ng 40 days, 40 nights doon sa Mount Sinai. Walang kain, walang inom ng tubig. Pagbaba niya, nagpuputi-puti na pa ang kanya. He absorbed the glory and the aura of God. Kaya pag ikaw ay magpapasting ng matagal, mga kapatid, ma-absorb mo rin yung aura ng Panginoon na sa presence mo lang ay matatakot at napupunti ng tao. Kaya it's good to be alone with God. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, ay gusto niyang i-share yung kanyang buhay sa atin, ang kanyang kapangyarihan. But the problem is, with us, dahil hindi tayo nakatagal. Masyado tayong madaling mainit. Okay. Enjoined by the Jews to the religious duty. Sa mga relihiyong Judaism, may fasting talaga sila. Sa yung day of Yom Kippur, during the high priest sacrifice doon sa Holy Holies, fasting nila yan. Ito pang, meron sila mga naka-schedule talagang fasting. Paano yan? Then, exemplified by Jesus Christ. Si Jesus Christ, in-exemplify na yan. Na si Kristo, nag-fasting ng 40 days, 40 nights. Okay, tanong, Pastor, bakit sinabi niya sa chapter 4, verse 2 ng Matthew, when he fasted, when he reached 40 days, he hungered. What is the scientific medical explanation for that, Pastor? Bakit 40 days nagutom na si Kristo? Bakit hindi 39 days, 45 days, or 30 days? 40 days. The number 40, mga kapatid, mayroong spiritual significance. 40 is a number of trials and testings. Sa wilderness, 40 years sila nila. 40 years sila. Paikot-ikot, nahirapan sila. Si Moses, 40 days din, mga kapatid, na nasa taas ng Mount Sinai. So, the reason why when Jesus Christ reached 40 days in His fasting is because Jesus Christ was a man who lives an abstemious life. Kung sinabing abstemious, hindi palakain. Yan. Pag sinabi kong sister, ano pangalan mo, sister? Sister Bernadette is living an abstemious life. Ibig sabihin, hindi siya palakain. Makikita mo naman sa katawan yung hindi palakain. Ako, mga kapatid, hindi ako palakain. Kasi ever since I fasted 40 days, forgive me for using myself as personal reference, lumiit yung aking bituka. Kasi yung bituka natin, large and small intestine, pag hinila mo yan, aabot ng 28 to 30 feet ang haba. Yan ang ating intestines. Kaya yung intestines natin, pag kain ka ng kain, dapat nagre-rest din yan. Diba? Kaya supposed to be sa gabi, huwag kang kumain ng tudo. Pero baliktad tayong Pinoy. Paggabi, kumakain tayo ng tudo, kaya yung iba marami binabangungot. Dahil dapat paggabi, natutulog din ang ating gilingan. So, kasi yung ating intestines, mga kapatid, digestive tract natin, nakakapagod yan. Nag-work yan kahit ikaw ay natutulog. So, pag sobra, mga kapatid, ang trabaho niyan, instead na mag-vacation siya, you have to put a holiday for your intestinal tract. Magkakaroon ka ng sakit yan, mga kapatid, ma-overwork, mag-breakdown, kaya magkakaroon ka ng cancer of the colon. Dahil dapat pala, nagkakaroon tayo ng cleansing. Fasting is the best detoxification. Kaya pag ikaw ay nagpa-fasting, it is being advised na inom ka ng tubig. Dahil marami tayong tinatawag channels of elimination pag nagpa-fasting tayo. Yung pores natin. Kaya pag nagpa-fasting ka, ang kilos ng protection ng mga kapatid. Yung ating kidney, ihi tayo ng ihi. And mga kapatid, yung suka tayo ng suka. Huwag kang maalarma pag nagsusuka ka.
Dahil that is a sign na there is a cleansing undergoing, mga kapatid. Suka ng suka, minsan nasasaktan ang ano mo, tiyan mo, naliliyo ka, nagpapalpitate ka, minsan meron kang naririnig at ang hirap mong tumayo, di ba? Minsan mga kapatid na nanaginip ka ng pagkain, normal yan mga ganon. Huwag kang maalarma. Praise God. Kaya pag yan ay nangyayari sa'yo, tuloy ka lang din sa fasting. The hardest portion or part during the fast is the first 3 days. Ang tawag na sa amin ay tatawirin. Tatawirin yung tinatawag sa English o sa awit ng sanlibutan na bridge over troubled water. Kasi, halimbawa, galing ako sa, I'm used to eating 3 times or 5 times. Minsan dito sa Hong Kong, siguro 7 times kumakain ang tao. Kasi nakikita ko, laging puno ang mga food court eh. So, merong kasabihan, the love of money is the root of all evil. That is the first root of all evil. The second root of all evil is the love of eating is the second root of all evil. Mas marami ang namatay sa sobrang pagkain, mga kapatid, kaysa kulang ng pagkain. Dahil na-overwork ang ating organs. Kaya mga kapatid, yung mga nagkakasakit ng cancer, na-overload ang kanilang intestines na hindi nalilinisan. Kaya the medical doctors advise us, during fasting, it is best to take enema. Alam niyo ba yung enema? Labatiba. Labatiba yung ginagamit ng mga batang hindi makadumi, di ba? Sa mga bata, suppository. Labatiba yung parang may bag na may hose yan eh. Tapos may tubig, pagkas yung dulo nun, ipapasok mo sa puwit mo, pagkatapos papasok yung tubig dito. Maya-maya, pasok ka sa CR. Tapos magdi-discharge ka, yung pinakamatagal na dumi na hindi nalalabas sa regular bowel movement, ilalabas, mga kapatid. Nadi-detox ang ating bituka, ang ating intestines. Kaya maiiwasan mo yung colon cancer. Diba? Si Presidente Aquino, Cory, colon cancer. Si Rio Diaz, colon cancer. Si Chat Silayan, colon cancer. At pang-apat ka kung hindi ka mag-inom. Alam niyo yan. Sa kanila na lang. Sa kalaban na lang. Okay, it was practiced by the apostolic Christians. Kasi mga kapatid, we always say, I want to draw closer to Jesus or to God. But there is a price involved when you want to make up your mind to be close to Jesus. Sabi ng Biblia, draw near to God and He will draw nigh to you. So mga kapatid, meron tayong mga bagay na isa-sacrifice. Di ba? At yung pagkain, mahirap i-sacrifice. Dahil ugali na natin kumain. Ugali, addiction na natin, food addiction. Di ba? Na pag ang tao ginutom mo, maghuhurmentado yan. Kaya meron kasabihan sa amin doon sa Mindanao, kaibigan kong pastor, a hungry man is an angry man. Oo. Gutumin mong tao, magsusuicide yan, mga kapatid, maghuhurmentado yan. Diba nung nagkaroon ng mga dito sa China noon, sa iba sa Africa, yung nagkakaroon ng famine at nagkakailangan ng food rations, niraransak, nirarayot yung mga granary, yung mga food, budigang para makakuha lang ng pagkain. Sa amin sa Masbate, so yung Masbate nyo rito, sila, akyatin nilang bahay, nanakawin yung saging, puputulin sa gabi, mga kasaba, bubunutin, o makakain. Kaya dito sa Hong Kong, parang walang gutom dito. Wala pa po, provided. Tingnan nyo yung katabi nyo. Wala ka sinasabing kalabaw, ha? Okay, 3 types of fasting. Okay, practiced by apostolic Christians. So ito, balik tayo doon, mga kapatid. Sa drug addiction, kung sino mang naging drug dependent dito, there is a period that is being described as withdrawal period.
Pag ako ay isang addict o kaya ikaw ay isang addict, pag papasok ka sa withdrawal period, hindi ka na pinapatake ng drugs, magkakaroon ng adverse reaction ng katawan mo. Hahanapin mo, parang hindi ka mapalagay, parang mamamatay ka. Ganon din sa fasting. Yung drainage na sinasabi ko sa iyo, bridge over troubled water. Iyan ang withdrawal period dahil hindi ka nakakain. Ang daming mga symptoms niya nalalabas. Hirap na hirap ako, nahihirapan ako mga kapatid sa 3 araw na yan. Na pag hindi ka maging persistent, mag-quit ka. Dahil ang akala mo mamamatay ka dahil sa tinatawag na reaction ng katawan niyo. Pero tawirin mo lang yun. Kaya bridge over troubled waters. Yan ang pinakamahirap. Pag nakatawid ka na niyan mga kapatid, hindi ka na magsusuka, ng maliliyo, hindi ka na gano'ng mag-iisip ng mga pagkain, etc. At ang lakas nyo ng magbasa ng Bible, mag-pray. So, kailangan lang lumaban tayo. Diba? Types of fasting. Number 1, partial fast. Hindi kompleto ito. Ibig sabihin, partial fast, you take some foods in any form while fasting. Yan, halimbawa, nag-noodles ka. O kaya, umiinom ka ng juice, kaya nagpo-fruits ka, yan ay partial fasting. O kaya once ka lang kumakain sa maghapon, parang Muslim, partial fasting yan. Halimbawa kayo nagtatrabaho, pwede yung partial fasting para makakapagtrabaho kayo. Kahit 30 days pa ang gawin mo, pwede. Mga kapatid, nasubukan kong mag-fasting ng partial 48 days, gabi lang ang kain. Nangayayat din ako. 48 days ba naman? Kain mo gabi. Kumain ka ng todo basta sa gabi ka kumain. Kahit namang bisis ka kumain. Kaya kailangan dahan-dahan. Mga 5 o'clock, break ka na ng malambot. Diba? May juicer ka o tayo, may blender ka. At hindi mabigla kasi sasakit din ang tiyan mo. Then, si Daniel ang nag-fasting ng gano'n. May choice yung pagkain na kinain. Pangalawa is normal fast, no food is taken, only water. Ito yung fasting mga kapatid ni Elijah, ni Jesus Christ at iba pang mga apostles, yung walang pagkain kahit ano pero tubig lang. Water is not food, di ba? Water is a type of salvation and the Holy Spirit. It is used for cleansing our bodies, di ba? Kasi what is world? Anong mangyari sa mundo kung walang tubig? Lalo na yung mga taong araw-araw naliligo. Mabuti na yung mga taong minsan lang naliligo sa isang buwan. Sa Arabo daw, sa Arab countries daw, bibira sila maligo. Kaya pabango sila ng pabango. Ako hindi ako makaligo sa isang maghapon. Siguro mga isang araw hindi maligo dahil sa sitwasyon. Pero kailangan maligo tayo. So pag ikaw ay nag-retake ng tubig, nag-cleanse ang iyong intestines. Diba? Kasi mahirap mag-flush ng tinatawag ating huling kinain dito, waste matter, pag walang tubig. Diba? Kumakain. Subukan mo kumain ka, uminom ng tubig. Diba? Anong feel mo, sister, kumain ka ng marami, hindi ka uminom ng tubig? O soft drinks. Water, drink a lot of water to facilitate elimination of waste. Kaya maganda yung marami kang iniinom na tubig during fasting. Then absolute fast. Pag sinabing absolute fast o dry fast, no food and no water taken. Ang fasting ni Esther, yan sa Exodus, kay Moses, 40 days, 40 nights, si Paul at kay Esther. Yan. Mga kapatid, mahirap na fasting yan because even medical doctors do not advise that you or me fast an absolute fast. Ang pinakamatagal na pwede daw tayong kumain, mga 3 days o 1 week na hindi tayo pwedeng kumain o uminom. Pero my father, mga kapatid, who is now with the Lord, due to ignorance in teaching about fasting, he was able to fast 40 days and 40 nights without water and without food. Kamuntik siyang mamatay. Dahil kulang sa pagtuturo.
Dahil we were used to absorb teaching that fasting is, the right fasting is only absolute fast, walang tubig, walang pagkain. Pwede palang mag-fasting na may tubig. Normal ang tawag yun. Pwede palang mag-fasting na may pagkain na kaunti o piling pagkain. Ang tawag yun ay partial fasting. Kasi sa fasting, mga kapatid, ang number one nating trabaho dyan, yung prayer. Kaya prayer and fasting. Dahil kung ikaw ay nagpa-fasting, hindi ka kumakain, hindi ka naman nagpa-pray, nagpapagutom ka lang. Bakit ka, sister? Kasi pastor, nagpa-fasting. Bakit? Gusto kong maging slim kasi gusto ko mabalik yung aking vital statistics na 36, 24, 36. Pero very selfish na reason yan. Pero yung ibang mga artista, mga celebrity, nagpa-fasting, mga kapatid. Yung mga artista doon sa Amerika, meron akong nalaman, sino ko yun, si Dickie Reyes. Nag-fasting siya ng 40 days. Saka yung mga addiction, napakaganda, napakadaling walain yan sa pamagitan ng fasting. Addicted to cigarettes or nicotine. Diba? Addicted to drugs o addiction. O may addiction ka na hindi mo kaya. Yung halimbawa, masyado kang pintasira. Masyado kang matakaw. Yun, addiction din. Full addiction ang tawag niyan. So mga kapatid, hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo dahil nabiro natin kaaway yung sarili natin, mga kapatid. Yes. Mapipilitan ka, matuturuan mo ng temperance o self-control. Reasons for fasting. Why fast? Bakit pa naman, pastor? Pahirapan pa natin ang ating sarili. Ito. For personal sanctity or holiness. Pag ikaw, mga kapatid, ay nagpa-fasting, Psalm 69 verse 10, you feel na parang malinis ka because you are drawing closer to Jesus or to God. Kaya, di ba, pag ang concentration mo lang, Panginoon, at ang ginagawa mo, surroundings mo, Panginoon, di ba, ang parang banal ang pakiramdam mo. Pero kung ang lagi mong isip, magpapadala naman ako ng pera kay Papa, kay Tatay, ako, hindi pa nauubos yung aking utang, bayaran, pera na naman. Di ba, kaya ang isip mo, puro pera, pera. Kaya kahit nagpo-fasting ka, ang isip mo wala sa pinupera, paano ko bang mabayaran itong 110,000? Di ba? So mga kapatid, i-detach mo muna sa material. Yes. I-focus mo sa Panginoon, looking unto Jesus, para magiging very beneficial ang iyong fasting. Di ba? Kaya gusto mong magkaroon ng divine consciousness, God consciousness, divine awareness, fast, mga kapatid. Fast. Then, ay may mga text dyan. 69:10, when I wept and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. Kasi ang fasting pala, that is self-inflicted suffering. Yung parang hinahata mo, pinapalo mo yung sarili instead na magpapako ka sa cross o kaya magdala ka ng cross sa mahal na araw. Fasting, mga kapatid. Kaya ang tawag nila dyan the day of affliction. Yung sarili natin, pahirapan naman natin. Dahil mga kapatid, pag pinahirapan natin ang ating sarili, matutuwa ang Panginoon. Amen. Because of the sacrifice. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Mga kapatid, which is your reasonable service. Ay yung body natin, mga kapatid, masyado nating pinapamper. Pag gusto ng ating body, ang kain, alahas, damit, pabango, gadgets, kung ano ka. Ang lakas natin materially, pero spiritually, very weak tayo. Diba? Tandaan natin na ang ating puso ay mandaraya. Pwede tayong madaya, mga kapatid. And that is being documented in the Bible over and over again. Si David nadaya, si Solomon nadaya, si Abraham nadaya. Grabe. At kung sila malapit sa Diyos nadaya, lalo na tayo kung tayo nadaya. Okay.
To be heard on high. Another reason to be heard on high. Isra 8:23. Halimbawa, may prayer kang tagal-tagal mo lang pinagpipray, walang nangyayari. Subukan mo mag-fasting. Halimbawa, inaamag ka dyan sa prayer request ng ano mo. Bakit yung mister ko? Ano pa rin eh? Babaero pa rin. Yung aking pinapadala, nilulustay lang yan. Oh. Mag-pray mo. Huwag lang prayer. Samahan mo ng fasting. Lalo na pag sabihin mo, Lord, pag hindi mo iligtas yung aking mister, yung aking anak, magpa-backslide ako. Pinapatawa ko lang. Alam niyo, pag nagpa-fasting tayo, nakikita ng Diyos yung ating sincerity. Di ba? Na you mean business. God is not willing that any should perish, but that all may come to repentance. So we fasted and besought our God for this, and He was entreated of us, King James Version, to be heard from on high. So, mga kapatid, pakikinggan tayo ng Panginoon. Nasa Bible yan. Then to change God's mind. Pastor, pwede bang baguhin ang isip ng Diyos? Pwede. Jonah chapter 3 verse 5 and 10. Tingnan natin. Sabi ng God, Jonah, go to Nineveh and preach there the message that I told you about. At pagdating ni Jonah sa Nineveh, mga kapatid, matapos na siya kinain ng pagina, kasi natakot siguro siya, umiwas siya, nag-preach siya ng very short message. 40 days na lamang ang matitira at kugunawin ang Nineveh. Alam niyo ba yung anong bansa ang Nineveh? Sino may alam? No, Nineveh is the capital city of Assyrian Empire. Ang Assyria ngayon, yan ang lugar ng Iraq at Iran. Alam mo na yung klaseng tao, yung Iran at Iraq. Mga kapatid, mga bayulente yan. Yung mga Assyrian, dahil naging world empire sila eh. Primero Egypt, Assyria, and Babylonia. Pag ikaw ay naging POW, yung prisoners of war, bawa kayo mga sundalo ako Assyrian, yung ilong nyo aanin ko ng kalawit, parang kalabaw. Minsan binabalatan ng buhay, mga kapatid. Minsan pinupugutan, di ba mga kabusaya ngayon, namumugot. Kapamilya nila yung nasa Iran, Iraq. Ang hapa yun kayo mga kapatid. Tingnan mo, Amerikano, daming napatay pa rin. 4,000 sundalo pa lang ng Amerika ang napatay doon. Gumasto sila ng kulang-kulang $1 trillion yung gera doon kay Saddam at yung Iraq. So the people of Nineveh, the capital of Assyria, believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Mula doon sa hari hanggang sa pinakamababang DH. Mayroon pa bang mababa sa DH? Ha? Slave. Meron pa. Yung slave na, pag may slave ka noon, pwede kang ibenta. Pwede kang patayin ang amo mo. Doon sa America during the Civil War, nagkaroon ng Civil War dahil sa slavery. Ang presidente noon, pinapatay nga si Abraham Lincoln eh. Pinaglaban niya yung emancipation. Now, we are all equal. Kasi noon, pag ikaw ay negro o negra, yung African ka, slave lang ang kategory mo. Kaya, pag ako halimbawa may slave, pwede kitang ibenta, pwede kitang i-dispatcha, pwede kitang ipapalo, pwede kitang patayin. It was considered, you are considered as a thing or property, hindi tao. Diba? Tingnan mo nga naman yung mga Afrikano, ang itim-itim. Ang itim-itim, ang labi nila, ang laki-laki. Buhok lang yata ang maganda. Tingnan mo, pasalamat tayo, nasa gitna tayo. Nung nilalang daw ng Diyos ang tao, yung yung puti, medyo hilaw ang pagkaluto. Sabi na kailangan na overcook, na undercook. So, patagal-tagal lang po sa lutuan.
pinatagalan na overcook naging negro. Medyo hindi na timingan ng Panginoon. Kailangan katamtaman lang. Yan, brown tayo ang lumabas. Yan ang sabi ng libro ng mga elementary. So, diba? Ito naman eh. Anong tawag yan? Yung kulay natin sa Tagalog? Diba? Oh, pero marami pa rin sa atin na gustong maging puti. Ayaw maging itim. Doon sa aming sa Chongqing Mansions ba yun? Ang daming mga blacks doon. May babae roon na ang laki ng hikaw na ginto. Tapos, sabi ko, Muslim siguro. Eh, marunong mag-English. Yung tinanong ko doon sa babae na caretaker, sabi niya, mayayaman yan, pastor. Mga ano yun, sila ang makitira doon. Taga-Mali, Africa. Sabi ko, ang tindi pala. Sa ano na lang, sa iris, ang ginto, ang laki-laki. Kaya huwag nating ismulin yung mga itim na tao. Mayaman pa pala sila sa atin, no? Pero at least sa kulay, nakakalamang tayo. Salamat tayo. Tama ang pagkaluto sa atin. Okay, to change God's mind. So sabi diyan, so the people of Nineveh fasted and believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Dahil nakarinig na sila ng pangangaral ni Jonah, gugunawin kayo sa loob ng 40 days. Kailangan magsisi kayo. Verse 10, i-flash mo sister kung ano nangyayari. Tapos sa preaching. And God saw the works that they turned from their evil way. Nagrepent sila. And God repented of the evil. Ibig sabihin, change of His purpose na gunawin ang Nineveh that He had said that He would do unto them. And He did it not. Hindi niya tinuloy. Bakit? Nagbago ang kanyang isip. Dahil isipin mo, sister, mula sa hari hanggang doon sa slave. At hindi lang slave, pati yung hayop, kalabaw, baka. Ayun na naman yung kalabaw, nabanggit. Baka, lahat, mga kamilyo, pinagpapasting. Grabe, wala akong narinig na ganong klaseng pagsisisi, pagpapakumbaba na pati kanilang kalabaw, baka at kung ano pa ay pinapasting din. Ako, pag kalabaw papastingin, baka suwagin ka eh. Dahil lang ito, tao lang, grabe. Kaya naligtas sila mga kapatid. Kasi they were spared. So marami pang instances na nagbago ang isip ng Panginoon. Making si Moses doon, di ba? Pagbaba niya, nakita niya, nagbuburlis na yung mga babae doon, nagsasayaw-sayaw, at nasa harap ng molten cup, juice-juice na ginto, nagsasayaw-sayaw. Sa galit ni Moses, pinagsak niya ang ating commandments eh. Pagkatapos umakyat uli sila, sabi ng Diyos, Moses, gugunawin ko sila, ikaw ang gagawin kong dakilang bansa. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. Kung hindi mo sila patatawarin, ako na ang burahin mo sa aklat mong ginawa, sinulat. Burahin mo ang pangalan ko sa aklat mo. Anong sabi ng Diyos? Ang sino mang nagkakasala laban sa akin, siya kong buburahin sa akin. Diba? Alam niyo mga kapatid, nakinig ang Diyos sa sinabi ni Moses. Bakit? Ang-question. Kaya ang tanong mga kapatid, yung kanyang pangalan kaya ninyo, nasa aklat na ng Panginoon. Amen. Amen. Bakit, Pastor? Andiyan ba yan? Tingnan natin. Exodus. Kasi mahirap wala pa yung passport papuntang namin. Okay, sa 32. Verse 30. Tatagal ako ito kung makatulog ng gusto sa gusto. Gising na ba? Sige, basa. Sige, basahin niyo. And it came to pass on the morrow, that Moses said unto the people, Ye have sinned a great sin, and now I go up unto the Lord. Peradventure I shall make an atonement for this city. Okay, 31. And Moses returned unto the Lord, and said, Oh, these people have sinned a great sin, and have made them gods of gold. 32. Yet now, if the Lord will give
books which thou hast written. Okay, yan sabi ni Moses, Panginoon, kung pwede patawarin mo sila. Milyon yung mga nagkasala eh. Kung hindi mo sila patawarin, burahin mo na lang ako sa aklat ng buhay. Ibig sabihin na willing na rin siyang mapahamak kasama ang libo-libong nagkasala. Grabe ang puso ni Moses. Total, hindi mo rin lang sila mapatawad. Isama mo na ako sa kanila. Burahin mo na ako. Pero ang sagot ng Panginoon sa verse 33. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Okay. Kaya, ang pangalan niyo ba nakasulat na sa langit? At kung nakasulat na yan, siguraduhin nyo na hindi mabura. Dahil mabubura pa pala ang pangalan nyo. Bakit, Pastor, may mungkol ba ang Panginoon? Ay, buburahin eh. Ano sabi ng Diyos? Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. He was denied. Bakit kita buburahin? Hindi naman ikaw ang nagkasala. Ang sino magkasala sa akin, siya kong buburahin sa akin. Okay, meron ba dito mga babae na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Kasi mga babae kayo, i-refer kayo ng mga babae. Philippians, may pangalan pa eh. Chapter 2. Chapter 4, pala, chapter 4. Verse 2. I beseech Euodias and beseech Syntyche. Si Euodias at Syntyche, mga babae yan, na mga nagsiserve, nag-work sa Panginoon, that they be of the same mind in the Lord. Kasi nagkaroon sila ng parang disagreement. Nagkaroon sila ng parang tampuhan. Tuloy pa. Verse 3, sister. And I entreat thee also through you, fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. O, tingnan mo. Yung help those women, ang tinutukoy doon si Euodias at saka Syntyche. Di ba mga kapatid nag-aaway-aaway din? It's normal yun, di ba? Mag-isiguro kayo dito. Meron din mga tampuhan. So, ang sabi ni Pablo, magkaisa sila, magbati sila. Kaya kung meron may mga tampuhan, yung mga utang nyo, hindi pa pinabayaran. Pag-pray mo na lang, Lord, yung si sister na hindi nagbabayad ng utang, burahin mo na yung kanyang pangalan sa hindi naman gano'ng kalala. Sabi nga ng Panginoon, ang sinong nagkakasala, dapat sa akin siya buburahin. Kaya ganito, si Syntyche at si Euodias, nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya tanong ko, kayo kaya ay nakasulat? Amen. Bakit, Pastor? Paano pag hindi nakasulat? Okay, basahin natin sa Revelation chapter 21. Ay, 20 pala. 20, sorry. Verse 11. Alas 12 na mga kapatid. Hanggang kalauna ibigay tayo, di ba? Amen. Sige, basa. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for Yan them. po ang topic po dyan, the Great White Throne Judgment na yan. And I saw a great white throne. Isa lang ang nakaupo, di ba? One throne, singular yan. Hindi isa lang naman ang Diyos eh. Hindi dalawa, tatlo eh. Tuloy pa. And I saw the dead. Small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Tingnan natin ha. Paano mo makita ang patay? I saw the dead. Sabi ni John de Villapian, yung author ng Revelation. Nakita is small and great, bata matanda, may ngipin o wala. Stand before God. Paano sila nakatayo, yung patay? Dahil na-resurrect na sila dyan. May resurrection na nangyari. At nakatayo sila sa harapan ng Diyos. Stand before God. Sa white throne, di ba?
At ang mga libro ay binuksan. Plural. Books were opened and another book was opened, which is the book of life. Bear in mind, the book of life is the book where your names are written. Amen. Pagdating ng judgment, bubuksan yun. Anong pangalan mo, sister? Kapati apelido? Xiaotong po. Ah, Xiaotong. Xiaotong. Ang first name? Lani Xiaotong. Xiaotong. Kala ko Xiaopao. So, ganito, Sister Lani. Nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag judgment, bubuksan. Sabi, Panginoon, sabihin ni Pedro, halimbawa, may babae pa rito eh. Anong pangalan? Lani Xiao. Xiaotong. Tingnan mo, dyan sa, ano kaya, first name o middle name, first, family name, apelido. Letter S. Xiao Tong. Okay. Tinignan ni Pedro. Meron namin letter S dito, Lord. Meron dito sulit eh. Meron dito Santa Ana. Merong Santos. Merong Solidaga. Pero wala ditong Xiaotong eh. Kung wala, kung nabura. Pero kung naroon, ay Panginoon, laki-laki na pagkasulat mo dito, Lani Xiaotong eh. Pagdating ng Judgment Day, ikaw ay sabihin, okay, come and enter into the joy of the Lord. Di ba? Bakit nakasulat? Ay, paano kung hindi nakasulat? Sunod na verse, sister. 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell were delivered up the dead which were in them, and they were judged everyone according to the work. So, yung sea, yung mga nangamatay na nalunod, kinain ng pating, yung pasahero ng Titanic, yung pasahero ng, Dunya Paz, di ba? Panood mo ba yung Titanic? Amen. Si DiCaprio, di ba? Si Leon, si Jack, at si Kersey Rose, di ba? O yung kinain ng pating, haharap ulit sa Panginoon, bubuhayin yan. Ang sinabi doon, they were judged according to the works. Verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, yung kamatayan at yung libingan. Ang alawang kamatayan, itatapon sila mga kapatid. Sunod, 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang pangalan ni Numan, ang pangalan ni Sister, ang pangalan mo Sister, Alice. Pag wala ka doon, makasabihin ka ni Pedro, alis dyan. Pero pag naroon, ay Alice, ang laki-laki dito, number 1, ang letter A. Pero pag wala roon, saan pupunta? They were cast into the lake of fire, which is the second death, mga kapatid, pero which burn with fire and brimstone, sulfur at apoy. Alam niyo yung asopre? Yung asopre na bibili yan sa mga may sakit sa balat, anan, buni, at saka kung ano pa rin. Yan ang madaling panggamot. Kaya yung mga may buni sa impyerno, madaling gumaling. Was cast into the lake of fire. Kaya ang nakasulat pa ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ay, dapat mong malaman. Ano ba ang katiyakan mo na your name is still there? Sabi ng Diyos, ang sino ang nagkasala sa akin siya kung buburahin. There is only one premise of ground para mabura ang ating pangalan. Simply. Praise God. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Doon pa naman mga kapatid. Lake which burneth with fire and brimstone. If you are very healthy, nako, didingas ng gusto yan. Yung baboy na mataba na nililitson. Grabe mga kapatid. That's right. That's right.
Kaya nga gusto kong mapunta dyan sa langit o sa, kaya gusto kong pangalan ko, makasulat talaga dyan dahil nakakatakot itapo ka sa dagat-dagatan ako eh. Diba? Pastor, hindi dapat katakutan yan kasi dagat-dagatan, maliit lang yan para bahay-bahayan. Dagat-dagat. Ito tayo. Another reason for fasting, mga kapatid, is to free captives. Isaiah 56 verse 6. 58 verse 6 para ng Isaiah. Halimbawa, yun, may anak na drug addict. Captive sila ng mga bisyo. Halimbawa, nakatanikala ka sa pamagitan ng fear. Mayroong mga tao na may phobia. Sino dito sa inyo ang may takot sa lalaki? Hindi may takot. Ang takot niya, yung phobia ang tinatawag sa lalaki, androphobia. Pag may takot ka sa lalaki, androphobia. Pag may takot ka naman sa tinatawag na kamatayan, ang tawag niyan ay thanatophobia. Lalaki may takot kayo sa kamatayan. At yung may takot, mga kapatid, sa panganganak ay gynocophobia. At yung may takot sa number 13, stress phobia. Number 13, natatakot ako. Kung pizza tinisina, ayaw kong lumabas, baka masagasaan ako. Yan, may phobia ka. Yung may takot sa mga stranger, mga kapatid, is xenophobia. Strangers nga. At yung may takot sa Diyos is theophobia. Theophobia. May takot sa salita ay logophobia. Logos. Diba? Sana wala kayong takot sa pera. Quartaphobia. Is not this fast that I have chosen to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, to look the oppressed and free, and that he break the every yoke? Bondage. Alam mo yung mga nakatanikala? Dapat mapalaya yan. Mga kaibigan ka. Nakatanikala sa drugs. Diba? Nakatanikala sa kahapon. Hindi siya mapapahula-hulang po sa kahapon. Dahil ang ganda ng kanyang kahapon. Umaawit siya ng yesterday when I was young, so many happy names. Diba? Lagi mong inaalaala yung break away from your past. Meron kang yung love story mo ng boyfriend mo na wala na ngayon. Sana parang minsan namamasal kayo sa luneta kahit walang pera. Meron mga ganun eh. Namumuhay sila sa kahapon. Karaan. Yan. Namumuhay sa karaan. Our God is God of the present. The great I am. I am. Present para. Although minsan, masarap lingunin at alalahanin ng kahapon. Kaso lang walang tayo magawa doon mga kapatid. Kaya kung merong mga kapag-anak, dito, masamang espiritu, dinalhan tayo ng masamang espiritu dito. Dinala na doon sa New Life, walang nangyari, sumuko sila. Tingnan mo yung life joy. Ang laki ng dinala. Babaeng napakataba. Hindi mo ay, nataon na wala si Pastor Richard, nasa ibang bansa. Ngayon, dinala kayo dito. Sino ngayon ang magka-cast out? Tapos nagigisip ng bata. Then ang lakas-lakas. Gumula ang bibig at nagmumura at mga masamang mga salita ang binibitawan. Doon sa amin, sa church, merong pumasok doon na sinapian ng masamang espiritu. Lumulutang sa hangin, mga kapatid. May demonyo talaga. Sino ngayon ang haharap dito sa inyo? Alis dyan! Pag hindi ka umalis, ako ang alis!
umalis, kayo sama-sama. Pag matindi talaga ang demonyo kasi merong very stubborn demon, fastingan niya na. Kasi pinakamahirap i-deal yung demon position. Mga kapatid. Na ingitian ka lang yan, ang mata gaganon-ganon ka. Oo, based on duraan. So mga kapatid, kung mayroong mga ganong mangyari, anak ng multimillionaire dito, dinala na sa espiritista, dinala sa workforce, dinala na dun sa Makati Med, yung hospital, sumupok yung psychologist, psychiatrist, dinala sa Trinitarian, walang nangyari. Pati pastor ng Trinitarian na buses. Pwedeng lumipat sa iyo yung ano, si Sister Alice, nag-cast out ng devil, ay umalis nga doon, lumipat sa kanya. Dahil may takot siya, kaya may kasalanan ng tinatago. Pwedeng ganun eh. Yes. So kailangan fastingan nyo na. Ay mamaya kapag kakast sa'yo, mayroon daw nag-cast worker daw ng church. Tinawag, Brad, palayansin natin ang demonyo. Di pagdating doon sa pangalan ni Jesus, I command you, get out in the name of Jesus. Gumanon-ganon. Get out! Di minsan, lalakasan mo, hindi mo pwedeng sa pangalan ni Jesus. Ay, authority. Alam mo, sinagot daw siya. Ako? Palalayasin mo? Ano ako lalayas? Andyan din ako sa'yo. O ano? Anong ibig sabihin? Ay, may kasalanan pala itong tinatawang worker ng church. Palalayasin mo ako? Ano ba ang gateway ni Satan? Sin. Satan in nature. Satan influence how sin. Magka-cast out ka, tiyakin mo na. May wala ka. Kaya nakapagsisi na ako, Panginoon. Panginoon, ayokong magpumuntang mag-isa. Isama ko Sister Alice, Panginoon siya sa akin. O, diba? Kasi pag ikaw puspos ng Holy Ghost, ng anointing, makita ka pa ng lalayas na mga kapatid. Ito, kagaya nito, mamaya ko eh. Ito si A.A. Allen, mga kapatid. Shadow lang niya nagpapalayas ng demonyo. Shadow niya, Amerikana niya, itatapon sa naka-wheelchair, tumatayo. Yung word niya, merong word of authority. Umuwi ka na, magaling na yung anong sikreto niya. O dito mga kapatid, nakahilira ang mga naka-wheelchair. Ito tinatago ko. Mga walang ngipin, nagkakaipin. Yung maikling kamay, humahaba. Meron ako dyan. Kung gusto nyo, panoorin natin. May DVD ako dyan, mga kapatid. Siya mismo. Pag pananood ka, makikita mo na madadamo ang kapresensya ng Panginoon. Dahil siya nag-fasting ng napakahabang panahon, sabi niya. Dahil frustrated siya sa ministry. Sabi ng Panginoon, bakit walang mga milagro sa atin? Pentecostal din siya. Interdenominational lang. Bakit walang milagro? Sabi niya, may diferensya yata ako. Nag-fasting siya. Sabi niya, Panginoon, pag hindi ka makipag-uusap sa atin, mamamatay na ako na mag-fasting. Nakipag-heal siya sa akin. Heal or no heal? Ito. Pati shadow niya, tingnan mo. Nakahilira yung wheelchair, ha? Sabi niya, dadaanan ko lang kayo. Pag tumampi ang aking shadow sa inyo. Yan na mga kapatid, tumayo na yung mga naka-wheelchair. Amen. Grabing fasting nito. Pagkatapos nagkakaroon ng tinatawag na oil ang kanyang miracle oil ang kanyang kamay. Dahil very consecrated. Isipin ko mo ba na no time for love na siya eh. Sa gawain na lang, fasting na lang. Laging iniwanan ng asawa worldwide ang kanyang Isipin mo yung kanyang Amerikana, itapon sa may sakit, gumagaling. Itapon sa sinasapian ng demonyo, lumalayas ang demonyo. Ang daming mga milagro. Libo-libo ang tumatanggap sa Panginoon. Why? Ay lalo na ngayon dito. Ang tao dito kailangan ng milagro. Dahil ang science gumagawa na ng milagro ngayon. Maniwala ka ba na pwede nang baguhin ang mukha mo, sister? Kaya natatawa ko, Sister Alice. Sister Alice, ilipat yung ilong. Pwede nang baguhin. Sabi nung Pastor, gusto mo magkabuhok?
Ang dali lang, basta may pera ka. Meron ngayon, pinakahuli, face transplant. Yung gusto mo ng mukha ni Madonna, sister, o pwede nyo yan ang milagro sa nagagawa ng pera. O, so, makikita natin kung yung mga tao na ganyan, very godly, consecrated, ginagamit ng Panginoon, tayo rin gagamitin tayo ng Panginoon. Diba? But there is a price. Because God is not running a bargain counter or ukay-ukay store. Pupunta ka sa Diyos at sabi, gamitin mo ako ng matinding paggamit, Panginoon. You'll even pay the price eh. Yes. Hindi ka nga nagpa-fasting, puro ka na lang kain. Kaya sa umaga, at sa tanghali, kain sa gabi, bago ka kumakain. Kaya tiyan natin mga kapatid, sira ang ating vital statistics. Instead na 36, 24, 36, 36, 76, 76. Another is for divine revelation. Halimbawa, nag-iisip ka, you feel the call of God. Panginoon, iba ang nadadama ko ngayon. Parang wala na akong gana magtrabaho. Ang gana ko na, gusto ko na maglingkod sa iyo. Ano ba, Panginoon? Gusto mo ba ako magpastora? Pastora. So, nalilito ngayon, you have torn between two opinions. Panginoon, magpastora ba ako o magtrabaho na lang dito sa Hong Kong? Show me the way. So, magpapasting na ngayon. Panginoon, kung tinatawag mo ako, gusto ko mag-aral sa Bible School. Ayan. God will make a way kung talagang mayroon kang design na maglingkod sa Panginoon. Proverbs 37 verse 4. Ay, Psalms pala. Psalms 37 verse 4. Welcome kayo, sister. Madaydayaw di ako. O maayong hapon sa inyong tanan. Okay, wala akong pahinga mga kapatid. Wala akong pwedeng wala kain tayo. Pwede akong straight tayo mga kapatid. Walang kain. Kasi sa akin, may kain o lang kain. So, delight thyself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Let us personalize the scripture. Alam niyo ba yung is personalizing the scripture? Bago mo basahin ang verse, ilagay mo muna ang pangalan mo. Alice, delight thyself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ano ba, pastor? Ay, Lord, ano ba, gusto mo ba akong magpastora o mag-missionary o dito na lang, DH na lang? Naguguluhan ka, fast for divine revelation. Nakalagay dito. Pag meron kang parang nagkagulo, so confused. Diba? Then number F, letter F, to fit the body. 1 Corinthians 9:27. O kaya Leviticus 23:27. Another purpose for fasting, mga kapatid, or of fasting is to fit the body. Tampalin. Kasi self-inflicting nga ito yung fasting eh. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Sige mo, sister, hindi ka kakain. When you take a fast, lalo na yung protracted fast, 21 days pataas, ang iyong bilay sa iyong intestinal tracts. Alam niyo yung bilay? Yan ang suckers. Yung ating intestinal tracts parang hose yan, di ba? Naka-coil yan dito sa ating tiyan. Pag inunat mo yan, 30 feet ang haba. Ang intestinal traction dito, it is composed of villi. Parang mga suckers na maliliit masyado. Yan ngayon ang sumisipsip sa pagkain na nasa bituka natin. Pag pumasok ng pagkain, yan ang kinakatasan. Yung nutrients, yung katas niyan na nasisipsip ng mga villi, composed of millions, kakalat niya sa ating buong katawan. Kung ang utak mo kailangan ng protein para tumalino ka, dadalhin niya doon. So mga kapatid, yung villi na yan ay magpapahinga rin mga kapatid pag ikaw ay nagpa-fasting. Yan ay magkakaroon ng tinatawag primero, magkakaroon sila ng demonstration, magwiwil ka sila.
Wala na kaming makain. Magugutom din yan sila. Pero kailangan din nila ang magpahinga. O, di ba? Kasi ma-impair ang ating intestinal tract, mga kapatid, yung gilingan natin sa loob. Kaya tingnan mo, may mga tao na kakakain lang, kumain na naman. Hindi pa natunaw, mga kapatid, kumain na naman. Nakita niyo ba yung merong blender na hindi pa nga natutunaw, nagigiling, ganun ang ganun kayo? Hanggang hindi na umiikot yung blade ng blender, di ba? Ganun. Okay, magkakasakit ka ng cancer of the colon or yung problema sa iyong bituka. Kaya sabi nga naman Bisaya, Mayra, mabuti na sa'yo. Mabuti na sa'yo. So, kailangan natin ng control. Then, for health and healing, may sakit ka. Merong mga sakit na hindi gumagaling, mga kapatid, sa doctor, sa medicine. Yung aking pamangkin na dating evangelist sa Masbate na babae, nagkasakit siya, mga kapatid, na hindi matrace up ng doktor. 5 hospitals ang napuntahan niya, Novagen, at Chinese Medical Hospital, etc. etc. Walang nangyari, nangayayat, parang mag-antay na lang siya ng kanyang kamatayan. Kaya sabi ko noon, okay, magpa-fasting kami, ikaw, nakagastos na kayo ng kulang parang 30,000, wala din nangyari. Ngayon, mag-fasting ka na lang. Fasting kami noon siguro mga 21 days o 2-3 weeks. Sabi ko, hindi naman kailangan gayahin mo kami. Babae yun. Sabi niya sa kay Tiyo ang tawag siya, Tito siya. O sige, sumabay siya. Sumabay siya sa fasting. Umabot lang siya ng 12 days. Pero gumaling siya doon. Amen. Praise God. Ako ba, dati meron akong sakit, mga kapatid, sa weak stomach at saka yung ulcer. Dahil ang ahente nagugutuman ka sa field, di ba? Nakakato ka ng bahay, sales stock mo sila kung ano mang appliances, kung ano mang produkto. Minsan naplilipasan ka ng nagkasakit ako ng ulcer na sumusuka ako ng dugo. Pag ako'y nakakain ng ice cream na malamig lang, may oil, malansa, sumusuka ako, may dugo. Sabi ko, natakot ako, nanay ko may ulcer. Pero fasting lang, mga kapatid, ng matagal. 30 days na fasting. Sabi ko sa pamangkin ko, yung sakit mo, fasting mo yan. Pag hindi ayan umalis, ikaw na ang aalis. Matakot siya eh. Pero umalis, Sir Alice, yung kanyang sakit eh. Kaya gusto mo alis sakit. Ang katawan pala natin, pag masyadong puno ng toxins, ayan yung toxic lang. Masyadong puno ng toxins, dahil kung ano-ano ang ating kinakain, mga kapatid, mag-overload, nagkakasakit tayo sa pamamagitan ng toxins. Dahil yung ating kinakain, merong dumi yan. Bear in mind na yung ground, sinumpa ng Diyos yan. Sa Genesis chapter 2, di ba? Sinumpa yan. Kaya yung kinakain natin, may sumpa yan, kaya kailangan natin pasalamatan. Dahil sabi sa 1 Timothy, nasasanctify ng word of God and prayer. Huwag yung pagdating dyan, kain ka agad ka, hindi kayo nag-pray, di ba? Ano yung may lasong yan, di ba? O doon sa amin, driver na kapatiran, binigyan ng coffee. Nag-pray muna siya. Maya-maya nag-crack ang baso, natapon yung coffee. Sabi niya siguro may nilagyan ng laso. Kaya yung mga matatakaw na hindi nag-pray. Hallelujah. Minsan naman dahil sa sobrang gutom o kahihiyan, pagdating mahihain, pagdating dyan sa table nung sinerve na pagkain, in the name of Jesus, Amen. Rebuke na lang ang pagkain. Oh. Kaya pakita mo na Christian ka, pasalamat ka. Maya-maya may lalapit sa'yo. Sister, Christian ka ba? Hindi na maraming ka naman. Oo, kumain na po sa life to di ba makasama? O di ba? Ay, doon mo sinabi mo lang, in Jesus' name, Amen. Nakita. Doon sa Mindanao, sa Davao, nung kami umatin ng conference, alam mo mga pastor, pag umatin ng conference, lalo pag malayo pinanggagalingan, kailangan mo magtitip. So instead na sa John B. Macro kakakain, doon ka nila sa turo-turo. Turo mo yan. Ayun, pag umorder siya sa karinderya. Yan, di ba, karinderya. Ayan po, manang, ganito. Pagdating doon sa misa, nakalagay na dyan. Nag-pray siya. Panginoon, salamat po sa pagkain ito, Panginoon.
Lord, bless mo ito, nagpalakas sa aking katawan. Pagpalain mo yung may-ari ng restaurant ko. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, narinig siya na may-ari. Brad, pastor ka ba? Oo, pastor po ako may conference. Ganun ba? O sige, kumain ka lang dyan. Umorder ka lang dyan ng gusto. Huwag mo nang bayaran. O, tingnan mo ba? Kahit kung sinabi nilang in Jesus' name. Wala, di ba? Pero huwag kayong mahiya. Sabi sa Panginoon naman. Kaya sumama sa'yo, mayroon kayong each one win one, huwag magpakawalang hiya tayo sa Panginoon. Dati wala tayong walang hiya tayo sa sanlibutan. Diba? Mga lalaki, naglalasing, gumugulong, hindi nahihiya. Ganon din sa Panginoon, di ba? Hindi tayo dapat mahiya. Daming mga tao dyan eh. Kaya next year, pagbalik namin dito, nakadubli na kayo mga kapatid. Amen! Praise God! Bawal ang umalis, ha? Amen! Kahit Sister Alice. Then, for health and healing. Isaiah 58 verse 8. Pag ikaw ay pala fasting, sabi ng nabasa ko, fasting lengthens your body or your life. Because when your body is cleaned up, bihira o mahirap makapasok ang sakit. Pero kung marumi ang iyong katawan, marumi ang isip. Diba? Meron tayong gano'n. Kung ano-anong iniisip. Marumi ang bibig. Kung ano ang binabanggit. Marumi ang puso. Kung ano ang minanasa. And then, marumi ang mata. Kung anong tinitingnan. Marumi ang dahiga. Hindi naglilinis. At saka kung ano ang mga chismis at pasor na pinakikinggan. Marumi ang paa, kung saan-saan pumupunta. At marumi ang katawan dahil bihira maligo. Madali tayong maintindihan. Then shall the light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, the glory of the Lord shall be thy reward. So ito mga kapatid, pag ikaw ay pala fasting, meron kang health and healing. Meron akong alam mga kapatid na babae, nag-fasting siya ng 42 days. 5 klaseng sakit doon sa Amerika, tanggal. Diba? Kasi pala, pag nalinis ang ating katawan, automatic malilinis din ang mga sakit. Dahil ang sakit galing sa diablo eh. Kung ang katawan natin, dahil sa sin, ay sinasamahan ng demonyo, mga kapatid, pag nag-fasting ka, lalayas ang demonyo. Mark 9:9. Mark chapter 9 verse 9. Wala itong tanghalian, ha? Tuloy-tuloy tayo, ha? Amen! Walang tisuhan, ha? Walang aalis, ha? Amen! Pwede naman daw ang coffee dyan. O, sige, pakibasa. And as they came down from the mountain, they charged them that they should tell no man. 9:29 ng Mark, 9:29. And he said unto them, this kind can comfort by nothing but by prayer and fasting. This kind of demon. Kasi yung bata dyan, sinapian ng masamang espiritu. Nung tinawag ang mga apostles, yung 12 apostles, pinalayas nila, hindi umalis. Sila ang pinaalis ng demon. Kung mababasa mo eh, hindi lumayas, sila ang pinalayas. Ngayon ang tatay sabi niya, dalhin ko nga ito sa kay Master, kay Jesus. Nung dinala mga kapatid kay Jesus, isang kumandang lumayas ang demonyo na isling yung mata. Sabi ng mga tao, di ba takot na na-isling na nagumba? Dahil sa presensya ng Panginoon. Kasabay ko yun. Di mga kapatid, nung umalis na yung mga tao, sabi ngayon ng mga apostles na tusig sa Panginoon, ang mga palayas, kami ang pinalayas. Sabi ng Panginoon, ang bagay nito, ang ganitong demonyo, hindi lalabas sa pamagitan ng prayer and fasting. May mga demonyo, mga kapatid, na baklain, madaling mapalayas yan. Pero yung mga demonyo na violente, hindi mo basta-basta mapapalayas yan. Itong violente na demonyo, pagkatapos heavyweight pa. Punta rito, wala yung pastor. Sasabihin nyo ba, sandali lang, kadinahan nyo lang yan. Ating intik si pastor, pauwiin na natin para siya ang... Ay, paano sabihin nyo, ay matagal pa ako dito, bahala na kayo dyan. Yung ba, takot din ang pastor na. Ay, huwag pa naman
Pastor, hindi mo na ako uuwi. Para kayo mismo, magpa-fasting kayo. Diba? This demon can come forth by nothing but by prayer and fasting. Kaya, ang lakas ng prayer and fasting. Then, to eradicate unbelief. Halimbawa, hindi ako naniniwala na pwede pang magpalayas ng demonyo sa panahon ng yan ni Kristo. Mga Baptist, mga Protestante, hindi naniniwala sa yung tinatawag mga healing. Hindi ako naniniwala dyan sa healing. Yung healing na yun, yung healing yan, ang healing na yan. Ang milagro, fake yan. Diba? May unbelief sila. At tayo, minsan may unbelief eh. Amen. Dahil kinalan tayo ng demonyo. Naku, ayoko muna magsimba dyan. Oh, diba, natatakot tayo eh. Okay, dalhan tayo dito. Ay, hindi natin kaya yan. Dalhin natin yan sa National Mental Hospital. Baka doon ba? Kapatid, pag nilalang ka ng ganyan, it's your opportunity to exercise your faith. Amen. At para papastingin na rin kayo. Diba? Na-deliver yan. Yung pala, manager ng HDC. Tapos, ang liit naman ng charge nyo na, na-deliveran ko. O dito na kayo sa penthouse man. Amen. Pwede. Lalo na pag nagpa-fasting tayo, pay the price to eradicate unbelief for spiritual power and anointing. Basahin ninyo sa Isaiah 10:27. Pag kayo ay parang bakit ang hina-hina ko, ang dali kong magtampo, ang dali kong masasaktan, ang dali kong matisod, ang dali kong matukso, mahina tayo. Kailangan natin ng anointing o kapangyarihan ng Holy Spirit. Ayan. Sige. Praise God. So basahin nyo na lang yan mga kapatid. So, sa totoo lang, 1/3 lang tayo. Yung na-cover natin. Hindi pa tayo. Pero, pahinga daw muna tayo. Praise God. So mga kapatid, yan. Kung kayo ay may libro, mga kapatid, ay may ganito, notes. I-ano nyo na lang. Ano? Kasi meron naman kayong ano. At basahin nyo na lang yung mga patotoo dyan. I can tell you more about these people. Pero meron akong dala dyan na ano nito, yung crusade nito. Pwede natin panoorin mga kapatid, mga humahaba ang paa. Yes, Pastor. Panoorin mo natin. Yung mga naka-wheelchair, pinapano. Mamaya magyaya kayo. Sister Mila, payayain nyo pa naman. Ang ganda, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. So tayong mga ito may mga kapatid. Hallelujah, praise God. Salamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, thank you Lord sa aming pag-aaral ngayon. Ikaw namin pinupuri Lord. Salamat. Created kamulihan, kaluwalakihan ay pinabalik namin sa iyo. Lord, bless this people, Lord God. Maging ang pastor dito, Lord. Yes, Lord. Love you, Lord. At ang lecture. In Jesus' name. Amen. Okay, makakaupo na tayo.